Mukhang mababaliwala ang ipinagyayabang ngayon ni Representative Terry Ridon na umabot na daw sa 215 mahigit ang mga mambabatas na pumirma at sinuportahan ng impeachment ni Vice President Sara at maaari nang ang pagbotohan at maaari na ring i-transmit sa Senado. Pero magkakaproblema pala sila dito dahil ayon mismo kay Senator Ping Lacson, posibleng hindi mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Nako po, ayon kasi sa balita ng UNTV News, posibleng hindi mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, ito ay kahit aniya na umakyat na ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At para sa buong detalye, panoorin natin ang video na ito. Jed, ano ang ibinigay na dahilan ni Senator Lacson sa posibleng hindi pagko-convene ng Senado? Yako, yari na. Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na kung mananalo sa botohan yung mga tututol o mag-oppose sa pagko-convene ng Senate as an impeachment court ay maaari ngang hindi ito matuloy. Yun lang. Nilinaw ni Senator Lacson ang prosesong pagdaraanan bago formal na maging isang impeachment court ang Senado. Tama. Aniya, hindi maaalis ang posibilidad na may mga kasamahan sila sa Senado na kukontra na likisin ito oras na dumating na ang articles of impeachment si Vice President Sara Duterte. Ayon sa Senador, bagamat bahagi ng kanilang tungkulin ang mag-convene, maaari itong dumaan sa botohan kung may maghahain ng mosyon na tututol dito. Paliwanag ni Senator Lacson dahil ang Senado ay binubuo ng 24 na miyembro. Hindi ito maituturing na one-man court kung kaya't ang boses ng mayorya ang masusunod. Sir, yung convening, kapag may nag-kontra, i-divide yung house, hindi ba In-anticipate namin, may magko-kontra. Yes, sir. Pero, sir, kailangan ba i-divide yung house? Hindi po ba automatic na dapat mag-convene kayo kasi trabaho niyo po yun? Even if may Hindi pala automatic. May motion eh. May motion na wag i-convene. Sa botohan mauwi yun. Kasi ang court hindi naman one-man court eh. It's a 24-member court. Totoo. So majority pa rin yung magre-rule. Binigyang diin din ng Senate President Pro Tempore na habang hindi pa formal na nagko-convene bilang impeachment court silang mga senador, sila ay kikilos o magde-decide muna bilang Senate as a body. Ibig sabihin, ang desisyon kung itutuloy ang pagbuo ng impeachment court ay nakadepende sa botohan ng mga senador sa ilalim ng kanilang regular na tungkulin. Tama. Balikan ko lang po yung sinabi nyo na pag may nag-oppose or kumontra dun sa pagko-convene ng impeachment court, i-divide yung house. Eh di sir, pwedeng hindi mag-convene kung mananalo yung ganong boto. Yes, that's a possibility. Kasi Hindi. nga, 24-member court ito, na kung ano yung sabihin na majority, yun ang ruling ng court. Hindi siya magiging unconstitutional, sir, Well, since... kung hindi pa convene yung impeachment court, we will rule as a Senate. Diba? Wala pa hindi pa impeachment court eh. So Senate yung mag-rule as a body kung magko-convene ba kami o hindi. I'm sorry, it's not the impeachment court who will decide by a vote of majority kung magko-convene. Kasi hindi pa nga nakakonvene. Senate pa lang, sorry. I have to correct myself. Samantala, aminado si Senator Lacson na maaaring mauwi sa legal na usapin sa Korte Suprema kung sakaling magpasya ang Senado na huwag mag-convene bilang isang impeachment court. Dahil dito, maaari aniyang may maghain ng petisyon sa Korte Suprema. Tatagal pa ito. Dahil ngayon ay hindi pa naiaakyat o naitatransmit yung articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte sa Senado, mayroong iba't ibang possibilities and eventualities na inaasahan yung mga senador at isa na rito yung binabanggit nga ni Senator Lacson na posibleng hindi matuloy yung may tututol talaga kung dyan. mananalo sa botohan yung mga mag-oppose o tututol na mag-convene ang Senate as an impeachment court. Pero nauna nang binanggit noon ni Senate President Vicente Tito Soto III na hindi na dadaan pa sa botohan yung pagko-convene nila as an impeachment court. Dadaan So pa din ayan yung mga dapat, ilang bagay na antayin natin dito sa Senado oras na umakyat nga yung articles of impeachment ni Vice President Duterte. Balik sa'yo, Ella.
So ayon, ayon na mismo yon kay Senator Ping Lacson may posibilidad na hindi mag-convene bilang impeachment court ang Senado. Paano kung manalo ang majority na hindi magko-convene ang Senado bilang impeachment court? Di nga, iyak yung mga bumoto ng kongresista na may transmit ang articles of impeachment. Kung magkagayon man, mapupunta ang usapin sa Korte Suprema, so tatagal ito. Samantalang hindi naman na dapat pagtuunan pa ng pansin ng impeachment na ito. Lalo na ngayon, ang utang ng Pilipinas ay umakyat na sa 18.49 trillion. Trillion ay hanggang ngayon ang inuuna pa din ng gobyernong ito ay ang impeachment kung paano talaga patatarasikin si Vice President Sara. At gaya ng nakikita ninyo sa ating screen, ang inflation rate na natin ay 7.2%. At ang halaga ng piso kontra dolyar, 61.62 pesos na. At ang pagtaas ng diesel, ng gasolina, kada linggo ay tumataas ng 2 piso pataas. Tapos ang pinaprioritize pa rin ng gobyernong ito ay impeachment. Na akala mo makakatulong sa taong bayan ng impeachment na ito. Malinaw ang nakikita ng taong bayan. Nakikita natin, malinaw na hindi inuuna ng mga nasa gobyerno, ng nasa pwesto ang taong bayan. They are securing their political career sa kanilang pansariling interes lamang. Habang ang mga Pilipino na mahihirap ay lalong naghihirap, ang mga Pilipinong nagugutom ay lalong nagugutom. Nadadagdagan pa. At ang mga Pilipinong walang trabaho ay wala pa ring trabaho. Nadadagdagan pa rin. Lumulobo. Ang kahirapan sa Pilipinas, tumataas. Ang mga bilihin, mga basic needs, lalong tumataas. Tapos ito ang inuuna ng mga kongresista. Itong impeachment na ito kay Vice President Sara. Bakit ba takot na takot kayo kay Vice President Sara? Wala naman sa inyong ginawa yung tao. Siya pa nga yung nagbulgar ng korupsyon sa gobyerno. Siya pa yung nagbulgar kung sino yung may hawak ng pera ng taong bayan. Ay hindi naman kayo naniwala kasi anti-Duterte talaga kayo. Hanggang dun lang kayo. Hindi kayo pro-Filipino at hindi kayo anti-corruption. Good governance kuno? Hindi. Kasi may isang Sara Duterte na nagbulgar ng korupsyon. Hindi niyo pinaniwalaan kasi isa siyang Duterte. Doon kayo nag-focus sa pagiging anti-Duterte. Paano yan kapag hindi nag-convene ang Senado bilang impeachment court? So sayang lang yung pondo na ginawa ng Committee on Justice, yung mga pahiring-hiring nila doon. Sayang lang na sana itinulong na lang sa mga Pilipinong naghihirap. At sana, yung mga pahiring-hiring na yun na impeachment laban kay VP Sara, ay gumawa kayo ng mga batas na mag-benefit ng mga Pilipino. Ay matutawa pa sa inyo ang mga Pilipino. Hindi sirang-sira na ang Kongreso, ang House of Representatives sa mga Pilipino. Dahil sa mga pinagagawa nyo ngayon, iba yung pinaprioritize ninyo. Dapat ang pinapriority ninyo ay yung kapakanan ng mga Pilipino na bumoto rin naman sa inyo. Ilang taon na kayong pinagbabalakan at ilang taon nyo na talagang pinapursige ang impeachment na ito. Sa kakaganyan nyo, wala. Bumagsak na ng tuluyan ang ekonomiya ng Pilipinas. At sino lang naman ang naging mayaman at sino ang umunlad ang buhay? Kayo. Kayong mga nasa pwesto sa gobyerno. Pero mga Pilipino, nagmamakaawa sa inyong mga politiko, na inihalal kayo dyan para magsilbi sa taong bayan, maging public servant, hindi yung mag-impeach ng isang tao lamang. At talagang takot na takot kayo kay Vice President Sara, na maupo sa 2028 elections. Bakit? May tinatago ba kayo? Kung wala kayong kasalanan sa taong bayan, hayaan nyo na makatakbo sa pagkapangulo si Vice President Sara. Ano ang inyong opinyon? Kung sakaling
hindi matuloy na mag-convene bilang impeachment court ang Senado. Dahil may posibilidad nga ayon kay Senator Ping Lacson. Ano ang inyong opinyon? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.